Kambal, sumugod nga sa opisina ng boss ng kanilang ina. Sabay sigaw ng, "Ikaw ang papa namin!" Sa loob ng kanyang opisina abala si Raven sa pagtatapos nga ng mga papeles na kailangan niyang isa-isahing basahin. Hindi biro ang trabaho bilang assistant manager, lalo na't may mga deadlines na kailangan habulin. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkaabala, kagat niya sa kanyang bibig ang isang protein bar na siyang magsisilbi ng pananghalian niya. Napalingon sa kanya ang kanyang mga katrabaho't na pailing. Pare-pareho lamang ang tumatakbo sa kanilang isip. Napakasipag talaga ni Raven. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Raven. Nang tignan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ni Pia, isa sa kanyang kambal. Napakunot ang kanyang noo bago agad sinagot ang tawag. "Hello anak, bakit ka tumatawag?" "Mami, andito po kami sa labas ng building mo." Masayang sabi ni Paolo mula sa kabilang linya. Napabalikwas na nga lamang si Raven at agad na patayo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa transparent na lang dingding at sumilip pababa. Sa labas ng kanilang building kitang-kita niyang dalawang batang nakasuot ng kulay green at pink na sombrero. "Ano? Teka, anong ginagawa niyo rito?" "Si Yaya po biglang sumama ang pakiramdam kaya nakatulog. Mami, miss ka na po namin kaya pumunta po kami dito." Sagot nga ni Pia na walang bahid ng pangamba sa boses. Alam ni Raven na matatalino ang kanyang mga anak. Hindi basta-basta aalis ng bahay ang mga to nang walang plano. Ngunit sa kabila ng tiwala niya sa kanila, hindi pa rin niya mapigilan ng magpanik sa pag-iisip na nag-commute silang dalawa ng mag-isa. Mabilis niyang tinapos ang tawag at halos patakbong lumabas ang opisina. Pagdating sa lobby nakita niya ang kambal na nakatayo malapit sa entrance. May dalang maliliit na backpack. Napansin niyang nakangiti ang mga to na para bang wala silang ginawang mali. "Anak, bakit naman kayo umalis nang walang paalam kay Yaya Rosa niyo?" "Naku kayo talaga, delikado sa labas ngayon. Dapat hindi kayo lumalabas ng kayo-kayo lang." Napangusang kambal saka nagtinginan sa isa't isa. Ang dalawang batang magkakambal na sina Pia at Paolo ay maglilimang taong gulang pa lamang. Kasalukuyan silang preschool students. "Mami, hindi po kami sumama kahit na kanino saka mabilis po kaming tumakbo. Mami, kabisado naman po namin ang daan papunta po dito Hindi po kami mawawala." Magkasunod na saad pa nga nila Paolo at Pia na nagpabilis ng tibok ng puso ni Raven. "Mga anak, Pia, Paolo, hindi masaya si Mommy dahil dito." Agad namang natigilan ng kambal at ngayon lamang napagtanto ang kanilang nagawa. Matapos marinig ang seryosong boses ng kanilang ina na nag-aalala. "Sorry po, Mommy." Napabuntong hininga na nga lamang si Raven. Naintindihan naman niyang na-miss na nga lamang siya ng mga bata. Masyado kasi nga bala ang kumpanya ngayon. Kaya naman tambak din siya sa trabaho. Gabing-gabi na nga umuwi. Ngunit napakaaga namang umalis. Kaya nitong mga nakaraang araw halos hindi na nga sila magkita ng mga anak niya. Kahit na sa iisang bubong lamang sila umuwi. "Mangako kayong hindi nyo na ito gagawin ulit." Tumango na nga lamang ang kambal at ngumiti. "Promise, Mommy, last na po to." Huminga ng malalim si Raven bago bumaling sa guard na nakatingin sa kanila. "Sir, pasensya na po kailangan ko lang po silang ipasok saglit sa opisina. Hindi po sila magulo, promise. Wala po kasi silang kasama Nag-aalangan ang guard at napatitig nga sa dalawang batang nakahawak sa kamay ni Raven. "Ma'am, alam niyo naman pong may patakaran tayo tungkol sa mga bata, di ba? Lalo na si Sir Adriel. Hindi po nun gusto na may bata po sa loob ng pinagtatrabahuan natin." Seryosong sabi naman ng guard. Alam ni Raven yun. Strikto at seryoso kasi ang CEO nila. Ang isang maliit na pagkakamali lang, maaaring magdala sa kanya ng malaking problema. Pero nang mapatingin siya sa kanyang mga anak, napagod pero masayang nakangiti sa kanya, hindi na nga siya nagdalawang isip pa.
Promise, hindi po sila magiging sagabal. Mababait pong mga batang to. Hindi sila iyakin, hindi rin po madalas magka-tantrums. Sako uuwi po kami kaagad. Tatapusin ko lang naman po yung mga naiwan kong papeles sa loob, mabilis lang yun. Saad na nga lamang ni Raven. Baka naman ho akong mapahamak kapag may nangyari sa loob. Malungkot na napalingon si Raven sa kanyang mga anak. Napabuntong hininga na nga lamang ang gwardya na mukhang naawa din naman sa mga bata. Basta, uuwi kayo kaagad ah. Opo, promise. Saad na nga lamang ni Raven. Maging ang kambal na pataas din ng kanilang palad. Bahagya namang natawa ang gwardya bago sila pinapasok sa loob. Habang naglalakad sa hallway palingalinga ang kambal, tuwang-tuwa sa laki at ganda ng opisina. Makinis ang marmol na sahig, malalaki ang glass windows, at napakaraming empleyado ang abala sa kanilang mga trabaho para kina Pia at Paulo parang bagong mundo ang napasok nila. Wow! Ang laki ng workplace mo, Mami! Bulong pa nga ni Pia habang tumitingala nga sa chandelier sa may hallway. Parang nasa TV lang, ang daming nakasuot na glasses, Mommy! Dagdag pa nga ni Paulo na halos tumakbo na nga sa excitement. Agad silang sinaway ni Raven. Huwag kayong masyadong maingay ha, bawal ang maingay dito. Sabay na tumango na nga lamang ang kambal at nagkunwaring hinihigpitan nga ang imaginary zipper ng kanilang bibig. Sabay kinandado ito gamit ang kanilang maliliit na kamay. Tinignan sila ni Raven at napangiti kahit kinakabahan pa rin siya. Ngunit ang kalmadong sandali, biglang napalitan ng takot nang makita niya si Adriel, ang kanilang CEO, na naglalakad papalapit kasamang kanyang secretary at ilang assistants. Nanlamig ang kamay ni Raven at napabulong na nga lamang sa kanyang sarili. Diyos ko, bakit naman ngayon pa naglibot ang lalaking yan? Kinakabahang saad na nga lamang ni Raven. Mabilis niyang hinila ang kambal at pilit silang tinulak sa isang silid upang hindi makita ng kanilang boss. Ngunit bago pa nga siya makagalaw ng maayos, mabilis na lumusot ang kambal mula sa kanyang pagkakahawak at tumakbo papunta mismo kay Adi. At biglang sigaw nga ng kambal, Ikaw po ang papa namin! Sigaw nila Pia at Paulo sabay turo kay Adi. Nanlaki naman ang mga mata ni Raven, saka agad nga na napatakbo. Hindi na alintana pa sa kanya ang detakong na suot na sapatos dahil ngayon. Buhay na nga niya talagang nakasalali sa sitwasyon. Anak, bumalik kayo dito, Diyos ko po. Nag-freeze nga ang buong hallway. Lahat ng mga empleyado napatigil sa kanilang ginagawa at napatingin sa eksena. May ilan pang napaawang ang bibig sa gulat. Samantalang si Adi ay natigilan nga sa kinatatayuan niya. Nakakunot ang noo habang nakatingin sa dalawang bata na mahigpit na hawak ang dulo ng kanyang coat. Excuse me? Saad na nga lamang nito. Malamig at seryoso na tinignan ni Adi ang kambal na parang hindi sigurado kung tama ba ang narinig niya. Samantala sa Raven naman, nakatulala pa rin, hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang mga anak. Bumagsak na nga lamang ang kanyang magkabilang balikat. Dahil sa mga pagkakataong yun, ang career na ilang taon niyang pinaghirapan, maglalaho na nga lamang na parang bula. Do you have any idea kung anong gulong ginawa ng mga anak mo, Raven? Saad nga ni Adi. Napapikit na nga lamang si Raven dahil sa lakas ng boses ni Adriel. Wala siyang magawa kundi mapayuko sa takot at kaba. Lalo't trabaho niyang nakasalalay. Habang nagpipigil na sumabog si Adriel, nakatayo naman si Raven sa harapan niya habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang mga kamay. Sir, I'm really sorry po talaga. Saad na lamang ni Raven. Sorry? You think saying sorry is enough? Ang buong opisina ay nagkagulo dahil sa kanila. At higit sa lahat napahiya ko. Napakagatlabi na lamang si Raven. Alam niyang malaking eskandalo ang ginawa ng kanyang mga anak,
Hindi lang dahil sumigaw sila sa hallway, kundi dahil direkta nilang tinuro si Adriel bilang ama nila. Isang bagay na siguradong kumalat na nga sa buong kumpanya ngayon. Sir, hindi ko rin naman po inaasahan na gagawin nila yon. Hindi ko po sila dinala rito para manggulo. E di sana hindi mo na sila dinala rito. Nung una pa lamang. Bawal ang mga bata dito sa opisina, Raven. Alam mo yan. Yet you still brought them. Saad naman ni Adi. Napaupo na lamang si Raven sa kanyang swivel chair, napasandal sa kanyang likod. Saka napahilot nga ng kanyang sentido dala ng stress. Alam ni Raven na may puntong binata pero wala namang masisisi si Raven sa lahat ng nangyari. Sir, naiintindihan ko po kayo at hindi ko po sinasadyang sirain at guluhin po yung patakaran. Pero wala po akong choice eh. Wala pong ibang mag-aalaga sa kanila ngayon dahil bigla lang naman pong pumunta ang mga bata dito at hindi ko po sila pwedeng pauwiin nang sila lamang. Pag-e-explain ni Raven. Mukhang marami ka namang choice, Raven. And yet pinili mong dalhin ang problema mo rito sa kumpanya. Hindi ito daycare at lalong walang babysitter dito. Mas lalo pang lumubog ang pakiramdam ni Raven sa narinig. Alam niyang istrikto si Adriel, pero ngayon lamang niya ito nakitang ganito kagalit. Sa buong career niya sa kumpanya, mabibilang lamang niya sa kanyang daliri ang mga sandaling nakausap niya ng personal ang kanilang CEO. Hindi naman inasahan ni Raven na ang isa sa mga ito pala ay ang panenermon sa kanya sa opisina. Sir, pasensya na po talaga. Pangako po, hindi na po ito mauulit. Kasalanan ko po talaga ang lahat ng to. Ako rin po ang nangulit sa gwardya para papasukin po ang mga anak ko. Halos pabulong na nga lamang ang boses ni Raven dahil sa hiya. Hindi kaagad sumagot si Adriel. Halatang inis pa rin. Pero bago pa nga siya muling magsalita, bumukas ang pinto at sumilip ang sekretary niya. Sir, may emergency meeting po tayo in 5 minutes. Biglang saad nito. Napabuntong hininga na nga lamang sa Adriel bago muling bumaling kay Raven. Make sure this doesn't happen again. Dahil kung mauulit pa to, patatalsikin na talaga kita dito sa kumpanya. Alam na Raven ang ibig sabihin ni Adriel. Isang pagkakamali pa at baka mawalan na nga siya ng trabaho ng tuluyan. Ngunit napangiti na nga lamang rin siya dahil kahit papaano nabigyan pa rin siya ng huling pagkakataon at hindi agad sinisante. Yes sir, saad na lamang ni Raven. Wala nang sinabi si Adriel, tumalikod na lamang ito at lumabas ng opisina kasama ang kanyang sekretarya. Samantalang niiwan naman si Raven sa loob. Bumagsak na lamang ang kanyang mga balikat. Pakiramdam niya parang naubusan siya ng lakas dahil sa lahat ng mga nangyari. Dahil pinauwi ng maaga mula sa trabaho matapos ang nangyari, naisip ni Raven na dalhin ang kambal sa parke upang makapag-relax. Napansin niya ang buong maghapong masama ang loob ng mga anak niya matapos ang nangyari kanina. Kaya naisip niyang bumawi sa kanila. Habang nakaupo sa isang bench, masayang kumakain ng ice cream sina Pia at Paolo, kahit papaano gumaan na nga rin ang pakiramdam ni Raven habang pinapanood ang kambal na tumatawa habang nag-aagawan sa toppings ng kanilang cheese bread. Mommy, ang sarap po nitong cheese bread. Thank you po. Sabi nga ni Paolo na may bahid pa ng chocolate sa pisngi. Buti na lang pinayagan kang umuwi ng maaga, Mommy. Ang sungit po nung lalaking yan, no? Dagdag pa nga ni Pia bago sumubo ng isang malaking kagat. Napangiti na nga lamang si Raven. Kahit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya pinayagan dahil ang totoo pinauwi talaga siya. Pero hindi niya nga yun sinabi sa mga anak niya. Ang mahalaga, masaya sila ngayon. Habang nag-uusap sila, biglang napatingin si Pia sa malayo. Mommy, si Kuya Sungit! Napakunot nga ang noon ni Raven. Ha? Sino ka mo? Ayun po! Dagdag naman ni Pia. Sinundan ni Raven ang direksyon ng kanilang tinuturo at nanlaki mga mata niya nang makita kung sinong tinitukoy nila. Si Adriel. Adi for short.
Naka-jogging attire ito, pawisan pero hindi pa rin mawawala ang seryoso at supladong aura. May hawak itong leash at sa dulo nito ay isang malaking Siberian Husky na abala sa pang-amoy nga sa paligid. Sa lahat ng parke sa syudad, bakit naman dito pa nga siya nagpunta? Napatigil si Adriel sa pagtakbo ng mapansin ng 3 pares ng mata na nakatingin sa kanya. Tinignan niya si Raven, tapos ang kambal, at napairap na nga lamang nang makita ang masamang tingin ng mga bata sa kanya. Ikaw pala, mukhang sinusulit mo ang biglaang day off mo ah. Pilit na natawa na nga lamang si Raven. Hindi siya sigurado kung nangiinsulto ba ito o nangaasar, ngunit pinilit niya pa rin magmaang-maangan. Ngunit bago pa nga makasagot si Raven, naunahan na nga siya ng kambal. Ikaw pala? Huwag kang lalapit sa mami namin. Sabay tutok kay Adriel ng cheese bread niya na parang kayang-kaya nga niyang protektahan ng kanyang ina gamit yon. Napataas ang kilay ni Raven sa kabahagyang natawa. Ano bang problema ng mga to? Saad na lamang ni Adi. Taranta namang itinago ni Raven ang kanyang mga anak sa kanyang likod. Sir, wag niyo na po silang pansinin. Nakikipaglaro lang po sila. Hindi po namin kayo gusto. Oo nga po, ang sungit-sungit niyo po kanina kay mami. Diretsong sagot naman nila Paulo at Pia upang hindi matapos ang kanilang ina sa pagsasalita. Sa halip na mapaektuhan, bahagyang napaismid na nga lamang ulit si Adi at tumingin kay Raven. Mukhang pinalaki mo ang mga anak mo na may masyadong matigas na ulo. Napasinghap si Raven sa narinig. Excuse me? Ano pong sabi niyo? Sa kabila ng hindi makapaniwalang tanong ni Raven, hindi na siya pinansin ni Adriel. Tumalikod na nga lamang ito at nagpatuloy sa pagjo-jogging kasama ang aso niya na parang wala lang nangyari. Samantalang si Raven, naiwang nagiinit ang ulo. Anong sabi niya? Sinasabi niya bang irresponsableng magulang ako? Hindi niya akalaing lalaitin nga siya bilang isang magulang? Oo, galit nga ito sa kanya kanina, pero para sabihin na hindi niya napalaki ng maayos ang mga anak niya, walang-wala na nga siyang respeto sa kanya bilang tao. Mami, si Kuya sungit talaga. Reklamo nga ni Pia, parang hindi napansin ang inis na mukha ng kanilang ina. Oo nga, ang sungit niya pero ang cute ng dog niya. Saad naman ni Paulo. Napahinga na nga lamang ng malalim si Raven. Ilang beses nga siyang inhale at exhale bago muling ngumiti. Sandaling bagyo lang naman to. Huhu pa rin. Hinga ng malalim, Raven. Siya ang boss mo. Boss mo pa rin siya. Pagkausap nga niya sa kanyang sarili. At pagkatapos niyang sabihin yun sa kanyang sarili, tuluyan na nga siyang kumalma. At nagpatuloy na nga sila sa paglilibot sa park. Kinabukasan nag-iikot nga si Adriel sa kumpanya upang tiyakin na maayos ang operasyon. Kaya ng dati mahigpit ang kanyang titig habang sinusuri ang bawat departamento. Nakatabi niya ang kanyang sekretary na tahimik na sumusunod at nagtatalanga ng mga obserbasyon niya. Sa muling pagdaan nila sa isang partikular na opisina, hindi niya maiwasang mapansin ang isang empleyado, si Raven. Nakayuko ito sa kanyang mesa abala sa pagtipa sa keyboard na parang wala nang bukas. Sa gilid ng kanyang bibig ay may isang protein bar na nakaipit at halatang hindi pa ito nakakain ng maayos. Sa paligid ng kanyang mesa, nakatambak ang mga dokumentong mukhang halos mangangalahati na nga, ngunit hindi pa rin natatapos. 2 years, sir. Biglang sambit ng kanyang sekretary na tila nabasa nga ang iniisip ni Adriel. Napakunot ang noon ng CEO. What? Si Miss Raven, sir. 2 years na po siya rito sa kumpanya. Sagot ng sekretary habang sinulyapan si Raven. Isa siya sa mga pinakamasipag na empleyado natin. Workaholic. Ika nga ng mga kasamahan niya, may mga executives na kilala siya dahil sa sipag niyang tapusin ang lahat ng mga task na binibigay sa kanya. Madalas hindi siya umaalis ng desk. Maliban na lang kung kailangan. Kung tutuusin, sir, may palayaw na siya dito ang halimaw sa trabaho. Muling sinulyapan ni Adriel
si Raven. Hindi napansin ang presensya niya dahil nga sa sobrang tutok sa ginagawa. Halimaw sa trabaho? Pag-uulit nga ni Adi. Bahagyang natawa na nga lamang si Adi, saka pumamulsa habang pinapanood si Raven ng palihim. Tumango ang sekretary. Yes, sir. Madman daw po sa desk pero hindi dahil sa pagiging masungit kundi dahil sa sobrang sipag niya. Kahit overtime hindi umaangal, sabi nga nila. Kung may isang tao man na kaya pang patakbuhin ang buong departamento ng mag-isa, si Miss Raven yon. Sa unang pagkakataon na patingin si Adi sa empleyado niya nang may kakaibang interes. Sa mata ng karamihan si Raven ay isa lang simpleng empleyado. Pero ngayon parang unti-unti nga siyang nagiging palaisipan sa binata. Tumango-tango si Adi. 2 years ha? Napangiti si Adi ng kaunti nang makita nga nitong kinagat ang protein bar at sinundan ng pag-inom ng kape. Habang patuloy pa rin sa pagtatype na parang isang bihasang multitasker. Interesting. Bulong pa nga ni Adi. Matapos sabihin niyo nagpatuloy si Adi sa kanyang inspeksyon. Napaangat naman ang tingin ni Raven at nakita niyang paalis si Adriel. Isinawalang bahala na nga lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, ang Raven na noon ay halos hindi sumasagi sa paningin ni Adriel ay madalas nang tumuos nga ang landas sa binata. Hindi lamang sa simpleng paglilibot nito sa buong building kundi maging sa malaking meeting kung kasama nila ang CEO at ibang executives. Sa loob ng conference room, tahimik ang lahat habang pinakikinggan ang presentation ng manager na siyang nakatataas nga sa posisyon ni Raven bilang assistant manager. Kasama ni Adriel ang ilang executives. Nakaupo sa dulo ng mesa, tahimik ngunit matalas ang titig habang sinusuri ang bawat impormasyong inilalahad sa kanilang harapan. Si Raven naman ay nakikinig rin ng mabuti. Ngunit habang tumatagal ang presentasyon, hindi niya maiwasang mapakunot ang kanyang noo. Kaya kung susundin natin ang planong to, maiiwasan natin ang delay at magiging mas cost-efficient ang proseso. Pagtatapos ng manager habang ipinapakita ang proposed workflow sa screen. Saglit na katahimikan at pagkatapos ay tinaas nga ni Raven ang kamay. Sir, may I speak? Tumango ang manager ngunit halata sa mukha nito na ayaw maistorbo. Napaayos siya ng kanyang suot na necktie. Go ahead, Raven. With all due respect, sir, sa tingin ko may mas magandang paraan upang maiwasan ang delay nang hindi na nga kailangan bawasan ng resources sa ibang departamento. Kung gagamitin natin ang isang streamlined system, sa halip na mag-adjust ng manpower, mas mapapanatili natin ang efficiency without sacrificing productivity. Confident na saad nga ni Raven. Mabilis na nagpalitan ang tingin ng ibang executives. Ang ilan mukhang sumasang-ayon nga, ngunit ang ilan ay tila hindi kumbinsido. Imposible. Sagot ng manager habang napapailing pa. Ang plano ko ang pinaka-praktikal. Hindi natin kayang gumamit ng bagong sistema sa panahong ito. Hindi naman umatras si Raven. Nang magsimula nga siyang magsalita, ay masuri siyang tinitigan ni Adriel. Hindi naman po kailangan baguhin ang buong sistema, sir. Ang kailangan lang natin ay isang integration strategy na hindi magko-compromise sa operations. I already drafted a potential workflow. If you'd like to. Raven, putol nga ng manager na mas mabigat na ang boses ngayon. I appreciate your enthusiasm pero hindi ganito gumagana ang sistema dito. Naginit ang pakiramdam ni Raven. Hindi siya kumukontra sa kahit na anong ideya, lalo na kung alam niyang tama yon. Pero ang plano ng kanyang manager, talagang hindi niya kayang balewalain dahil makakaapekto ito sa inosenteng empleyado na siyang mapipiling tanggalin nang walang maayos na basehan. Nagkatinginan ng mga executives dahil mukhang magiging mainit ang pagtatalo. Lumingon sila kay Adi na mariing nag-iisip. Mas lumakas ang bulong-bulungan at mas tumalim ang titig ng manager kay Raven. Ngunit biglang nagsalita si Adi. Enough. Lahat ay natahimik.
Ang mababang ngunit matigas na tono ng CEO ay sapat na upang pigilan ang anumang susunod na argumento. Mabagal na tumayo si Adi. Mula sa kanyang upuan ipinatong ang mga kamay sa mesa at tumingin ng diretsyo kay Raven. Your idea. I think it makes sense. Nagulat ang lahat lalo na ang manager. It's worth trying. Kung tingin mo mas maganda ang ideya mo, bibigyan kita ng pagkakataong patunayan to. Saad naman ni Adi. Diretsyong tumingin si Adi kay Raven. Ikaw na rin ang namumuno sa project. Nanlaki mga mata ni Raven. Sir? Narinig mo ako, di ba? Nagayo si Adi ng kanyang suot na polo habang tinititigan siya. Show us that your idea works. May 2 linggo ka para gawin yun. Matapos nga, kinuha nga ni Adi ang kanyang tablet at lumakad na palabas ng conference room. Mabilis namang sumunod sa kanya ang kanyang sekretary. Meeting adjourned. Habang lumalabas ang lahat, hindi pa rin makapaniwala sa Raven sa nangyari. Napayuko siya ng saglit, tila sinasariwa ang bilis ng pangyayari. Ngunit habang pinapanood niyang papalabas si Adriel, hindi niya maiwasang makaramdam ng pasasalamat. Hindi lang siya pinakinggan nito, pinagkatiwalaan pa siya. At sa unang pagkakataon hindi na nakikita ni Raven si Adi bilang isang supladong CEO lamang. Nakikita na nga niya itong isang tao na may kakayahang makinig at magbigay ng tiwala sa isang tulad niya. Mula nang i-assign ni Adi ang project kay Raven, naging abala na nga siya sa pagpaplano at pagsasagawa ng kanyang strategy. Hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataong ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa kanya. Kaya puspusan siyang nagtrabaho, mas puspusan pa nga kaysa sa dati. Naging madalas ang pagpupuyat niya sa opisina. Nakatambak ang mga documents sa kanyang mesa at hindi na mabilang ang beses na nakalimutan niyang kumain sa sobrang tutok sa trabaho. Ngunit hindi siya nagreklamo. Ito ang gusto niya. At dahil dito mas madalas na nga rin siyang nakakasalamuha ni Adriel. Raven, kumain ka na ba? Muntik nang malaglag ang hawak niyang ballpen nang marinig ang mababang boses ni Adi. Paglingon ni Raven, naroon ang binata sa tabi ng kanyang desk. Nakatayo habang hawak ang tablet nito. Napatingin siya sa orasan. 3:00 na pala ng hapon. 3:00 na pala. Hindi ko po namalayan, sorry. Saad na nga lamang ni Raven. Sinulyapan ni Raven ang natirang kalahating protein bar sa tabi niya. Parang ganun na rin po. Tumaas ang kilay ni Adi. Protein bar at kape? Yun na yun? Tila nag-aalala at concerned naman na saan ni Adi. Nakakabusog naman po ito saka healthy po yan. Kasi hindi mataas ang sugar content. Sagot naman ni Raven. Napabuntong hininga na nga lamang si Adriel. Saka iniabot ang isang brown paper bag. Kainin mo to. Biglang saad naman ni Adi. Nagkatinginan sila. Si Raven naman hindi makapaniwala sa nangyayari. Po? Lunch. Kainin mo yan at mananghalian ka ng matinong pagkain. Hindi man lamang siya, tinignan ni Adriel habang binubuksan nito ang kanyang tablet. Ayoko may mahimatay sa opisina ko, lalo na ngayong may importante tayong project. Natigilan si Raven. Tinignan niya ang hawak niyang pagkain, saka bumaling kay Adriel. Pinag-aalala siya nito? Tahimik nang kinuha ang pagkain at napangiti ng bahagya. Salamat po sir. Sisimutin ko po lahat ng laman na to. Hindi man lamang umiti si Adi ngunit tumango ito bago umalis. Nang makalis nga ang binata lahat ng kasama ni Raven ay parabang nakahinga ng maluwag. Marahang natawa na nga lamang si Raven dahil doon. Ngunit napangiti siya habang tinititigan ng paper bag na nasa kanyang mesa. Matapos ang ilang linggo na puro trabaho, napagdesisyon na ni Raven na ilabas ang kambal upang makalanghap ng sariwang hangin. Isang umaga lumabas sila upang mag-jogging sa parke. Mommy, ang sarap po ng hangin dito. Masiglang sabi ni Pia habang tumatakbo sa tabi niya. Oo nga, Mommy, mamaya kain po tayo ng ice cream
Dagdag pa nga ni Paolo. Napangiti si Raven. Matagal na rin mula nang huli nga silang makalabas ng ganito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon may isang familiar na figura ang natanaw nila mula sa di kalayuan. Si Adriel kasalukuyang nagja-jogging kasama ang kanyang malaking aso ulit. Napahinto ang kambal at agad na nagtago sa likod ni Raven. Hay, andyan na naman po yung kuyang masungit, Mami. Aawayin na naman ba niya tayo ngayon? Magkasunod na saad pa nila Pia at Paolo. Nagpatuloy si Adriel sa pagja-jogging. Napansin niya sila Raven at ang mga titig nga ng kambal. Nang huminto ito sa tapat nila, tumahol ang malaking Siberian Husky na kasama nila. Congratulations, Raven! Saad nga bigla ni Adriel. Napangiti si Raven sa kanahihiyang napayuko. Salamat, sir. Kung hindi naman po kayo nagtiwala sa akin, hindi ko po magagawa ang lahat ng yun. Well, just a correction. Sa talent at kakayahan ako nagtiwala. Gayon pa man ngumiti pa rin si Raven at napansin ng kanyang mga anak ang kanyang mga mata. Gayon pa man mas interesado sila sa malaki at mababalahibong aso sa harapan nila. Napanganga ang kambal. Ang laki po ng aso niyo! Sabay nga nilang sambit habang nakatingin sa aso. Ang cute po talaga! Masayang sabi pa ni Pia. Napasilip si Paula sa suot na collar ng aso at pilit na binabasa ang nakaukit na pangalan doon. Rocky ang pangalan niya. Nahihiya man lumapit si Pia kay Adi. Pwede po ba naming hawakan po si Rocky? Tanong nga nito habang nagpapakute. Ngunit imbes na sagutin sila seryosong, tinignan lang ni Adriel ang kambal. Sabay sabing, sige kayo, nangangagat yan. Napatras ang kambal biglang lumungkot ang muka. Talaga po? Mahina ang boses ni Pia halatang natakot. Halos matawa na nga lamang si Adriel sa reaksyon nila. Hindi nangangagat si Rocky ngunit naisip niya nga lamang na asarin ang kambal. Bago pa makapagsalita si Adriel, biglang lumapit si Raven sa aso. Hinaplos ito at ngumiti. Hindi yan nangangagat. Tama ba, Rocky? Good boy ka, di ba? Hindi ka ba natatakot sa mga aso? Tanong nga ni Adriel. Nakita ni Raven ang kuryosidad sa mga mata ni Adriel. Hindi naman po masasama ang mga aso. Isa pa, halata namang mabait siya at saka sabi nilang mga aso daw, kaya pong malaman kung sinong mga masasamang tao. Saad naman ni Raven. At naniniwala ka naman doon. Tumango si Raven bilang sagot sa kangumiti. Naniniwala siya dahil ang amo nga ni Rocky ay si Adriel na sa una ay aakalain mong masamang ugali pero ang totoo may kabutihan din sa puso. Para bang nakangiti rin ng asong si Rocky nang dumila ito at lumapit kay Raven. Dahil dito unti-unting lumapit rin ang kambal. Mommy, totoo pong hindi siya nangangagat? Oo naman. Hinawakan ni Raven ang kamay ng kambal at ipinatong sa ulo ng husky. Tignan nyo, hindi naman siya galit eh. Gumagalaw din ang buntot niya. Pag ganyan ang buntot ng aso, ibig sabihin okay lang sa kanyang hawakan siya, ibig sabihin masaya siya. Bahagyang natawa na nga lamang si Adi, saka napailing. Dog whisperer ka ba nun? O baka aso ka talaga sa past life mo? Bahagyang natawa na nga lamang si Adi ngunit mariin lamang siyang tinitigan na Raven. Dahil doon napaubo nga siya, saka napaiwas na lamang ng tingin. Unti-unting lumiwanag ang mukha ng kambal at maya-maya lang masaya na nga nilang hinahaplos si Rocky at pinapaulanan ng halik. Nakita ni Adriel kung paanong nagliwanag ang mukha ni Raven habang pinapanood ang mga anak niya mula sa pagiging seryoso, biglang lumambot ang ekspresyon ni Adriel. Hindi nga niya namalayang isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Lumipas ang ilang araw at maging ang kambal nagbago na nga ang tingin kay Adriel. Naging habit na nga nila ang mag-jogging kapag day off ng kanilang ina upang makita si Rocky at makipaglaro sa aso. Sa opisina maagang nagikot si Adi sa building para sa kanyang regular na inspeksyon. Bawat detalye ng kumpanya ay dapat nasa ayos. Habang naglalakad, hindi niya inaasahan na muling matatagpuan si Raven.
Ngunit hindi nga siya mukhang maayos. Nakayuko ito sa mesa mukhang pagod habang mabilis na tinatype ang nasa screen ng kanyang laptop. Maputla din siya. Nagtaas ng kilay si Adi at lumapit. Raven. Hindi siya agad lumingon, tila hindi narinig ang tawag, kaya naman idinantay na nga ni Adi ang isang daliri sa mesa. Sa kamarahang kinatok ito. Raven. Nagulat nga si Raven at mabilis na tumingin pataas. Sir? Sinuri siya ni Adriel mula ulo hanggang paa. Haggard at halatang kulang nga sa tulog. Tingin mo ba okay ang ginagawa mo sa sarili mo? Nag-aalala lang saad ni Adi. Marami po kasi akong kailangan tapusin eh. Ngunit bago pa nga niya matapos ang sasabihin, biglang umikot ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang biglaang paghihina nga ng katawan. At bago pa nga niya maunawaan ang nangyayari, bigla siyang napapikit at bumagsak diretso sa mga bisig ni Adi. Sa ospital, isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Adi. Habang nakaupo sa tabi ng ospital, nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa natutulog na babae. Ano na lang masasabi ng mga anak mo? Saad nga ni Adi. May bahagyang inis sa boses ni Adi ngunit may halong pag-aalala rin. Maya-maya lang gumalaw si Raven at dahan-dahang tumilat. Teka, nasan ako? Napatingin siya sa paligid at napagtanto niyang nasa isang kwarto siya sa ospital. Lumingon siya at bumungad sa kanya si Adriel na nakatingin ng masama. Andito ka ngayon sa ospital. Hindi ko naman na siguro kailangan ipaliwanag kung bakit, diba? Dahil sa kapabayaan mo sa sarili mo. Napayo ko si Raven. Pasensya na po, sir. Pasensya na po talaga sa abala. Sorry po talaga. Paano kung may nangyaring masama sa'yo? Paano ang mga anak mo? Paano kung hindi kita nasalo kanina? Wala ka bang pakialam sa katawan mo? Nagulat si Raven. Ngayon lang uli niya nakita ang paninermo ni Adriel sa kanya. Bago pa nga siya makasagot, tumingin si Adi sa labas ng bintana at huminga ng malalim. Mula ngayon, kakain ka ng maayos. At para siguradong hindi mo yan lalabagin. Tumingin siya pabalik kay Raven at seryosong itinuloy ang kanyang sinasabi. Simula ngayon, kakain tayo ng almusal at tanghalian ng magkasabay. Araw-araw, magkasama tayo. At tinupad nga ni Adriel ang kanyang sinabi, araw-araw walang takas si Raven sa kanya. Tuwing alas 8 ng umaga at alas 12 ng tanghali, may darating na tawag mula sa opisina ng CEO at alam na nga niya kung anong ibig sabihin nito. Assistant Manager Raven, pinapatawag ka ni Sir Adriel para sa almusal. Miss Raven, hinihintay ka na po ni Sir Adriel para sa tanghalian. Dahil doon nagsimula na nga rin ang kaliwat kanang usapan sa kumpanya. Napansin mo ba? Bakit kaya palaging sabay kumakain si Raven at Sir Adriel? Hindi kaya may relasyon sila? Pero diba single mom si Ma'am Raven? Si Sir Adi, alam naman nating hindi yan basta-basta nagpapalapit sa babae, diba? Naririnig nga ni Raven ang lahat nang ito sa sulok ng opisina. At kahit pilit nga niyang hindi intindihin na hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ayaw niyang madamay si Adi sa isang chismis. Sa opisina ni Adi malumanay na inilapag ni Raven ang kubyertos sa harapan niya. Sir, kakain na lang po ako sa labas mula ngayon. Pagpapaalam ni Raven. Saglit tumigil si Adriel sa pag-inom ng kape. Dahan-dahang ibinaba niya ang tasa at itinukod ang siko sa mesa habang seryosong nakatingin kay Raven. Bakit naman? Lihim na napalunok si Raven. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Nakakarating na po kasi sa akin ng mga usap-usapan sa opisina eh. Napatingin siya kay Adi habang pinipilit na magpakatatag. Ayoko pong madamay kayo sa isang chismis. Hindi niyo po kailangan masangkot sa kung anumang haka-haka lalo na po sa tulad ko. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil biglang lumalim ang titig sa kanya ni Adi. Anong ibig mong sabihin? May mali ba sa'yo? Kasi wala naman ako nakikitang mali sa'yo eh. Napayo ko si Raven. Single mother po ako, sir.
May 2 po akong anak. Hindi po magandang isipin na iba na. Alam kong single mother ka bago pa napagdesisyon ng gawin ang lahat ng to. Dapat bang ikahiya ang pagiging ina? Nagulat nga si Raven at napatingin ulit sa kanya. Tila bumaon sa kanyang utak ang mga salitang binitawan ni Adriel. Alam ko rin ang tungkol sa lahat ng kumakalat na chismis. Walang usap-usapan sa kumpanya ko ang hindi nakakarating sa akin. Tumikim si Adi at sumandal nga sa kanyang upuan. At kung inaakala mong big deal sa akin yun, nagkakamali ka. Wala akong pakialam sa mga sinasabi ng iba. Napasinghap si Raven. Tila hindi inasahan ang huling sinabi ni Adriel. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Pinagmasdan siya ni Adriel ng matagal bago muling nagsalita. Alam ni Raven na sa dating Adi importante ang image. Kaya naman noong napagkamalan nga siyang ama nila Pia at Paulo, galit na galit siya. Ang Adriel na nasa harapan niya ngayon para bang ibang tao na. Kung may oras kang isipin ng pwedeng makaapekto sa mga iniisip ng iba, mas mabuting gamitin mo ang oras na yun para kumain. Napatitig si Raven sa mga pagkain nasa harapan niya. Si Adriel naman, nagsimula ng kumain. Nangako ako sa mga anak mo. Nakiusap silang alagaan ka dito, sa trabaho. Hindi ko alam kung paano pero alam nila ang pinaggagawa mo. Nagulat nga si Raven sa kanyang narinig ngunit napangiti rin kalaunan. Wala po talaga ako may tatago sa 2 yun. Lahat, nalalaman nila kahit na hindi ko sabihin. Ay, nakaka-guilty tuloy. Huminga ng malalim si Adi, saka ngumiti. Si Raven naman napatitig sa kanyang cellphone kung saan ang lock screen niya ay ang litrato ng 2 niyang anak. Simula ngayon, kakain ka pa rin ng maayos. At kakain ka pa rin kasama ako, malinaw? Hindi nakaimik si Raven. Hindi niya alam kung bakit ganun nga lamang ang pagtitiyak ni Adriel. Pero ngumiti siya at tumango bago muling kinuha ang kanyang kutsara at tinidor. Habang pinapanood si Raven, napangiti na nga lamang si Adriel. Rocky, habulin mo ako! Maaga pa pero masigla na namang tumatakbo ang kambal sa damuhan habang masayang nakikipaglaro kay Rocky. Pia, Paulo, huwag kayong masyadong tumakbo baka madapa kayo. Saada man ni Raven. Ngumiti lamang ang kambal sa kanilang ina habang tahimik sila nitong pinapanood sa isang bench. Hindi mapigilan ni Raven ang mapangiti. Napakadalang ng ganitong sandali. Yung tahimik lang sila, masaya at walang inaalalang problema. Mukhang mas gusto na nilang makipaglaro kay Rocky kesa sa'yo ah. Napatigil na nga lamang si Raven at napangiti. Kabisado na nga niya ang boses na yun. Dahan-dahan siyang napalingon at nakita niyang nakatayo si Adriel. Sa tabi niya, suot ang kanyang jogging attire na nakalagay ang mga kamay sa bulsa ng kanyang track pants at bahagyang nakangiti habang pinagmamasda ng kambal. Mukha nga, pero okay lang. Mas gusto ko namang makita silang masaya. Tumabi si Adriel sa kanya at pareho nga silang nanood sa paglalaro ng kambal. Ilang sandali lumipas bago muling nagsalita si Adriel. Alam mo, hindi ako naging malapit sa ina ko hanggang sa yumao siya. Kaya sa tuwing nakikita ko kayo ng mga anak mo, it fascinates me. At the same time, napapaisip ako kung paano mo nagagawa yun. Magkakampi kami. Sa simula pa lang kami-kami na lang eh. Kaya kung anong nararamdaman ko, nararamdaman din nila. Kung masaya sila, masaya rin ako. At ganun din sila sa akin. Ako maswerte dahil naging anak ko sila. Napatingin si Adi sa kanya. May kung anong mabilis na tibok sa puso nga ni Raven nang makita ang paraan ng pagtitig ng binata. Kaya nung napagalitan kita sa opisina, galit din sila sa akin. Hindi nga alam ni Raven kung biro yon o obserbasyon lamang ni Adi. Pero napangiti siya at bahagyang natawa. Sabi ko nga sa'yo magkakampi kami. Bahagyang natawa si Adriel. Isang tunog na bihirang-bihira lang marinig mula sa kanya.
Biglang tumakbo papalapit ang kambal pawisan at may malalaking ngiti sa labi. Mommy, ang bilis po talagang tumakbo ni Rocky. Sabi nga ni Pia habang marahang yakap ang leeg ng aso. Kaya nga po Tito, pwede po ba kaming makipaglaro ulit kay Rocky bukas? Sabat naman ni Paula sabay tingin kay Adi. Tinignan sila ni Adriel saglit tapos tumingin kay Raven. Tanungin niyo ang mommy niyo. Araw-araw naman kaming dumadaan dito ni Rocky tuwing umaga. Sabay-sabay namang tumingin ng kambal kay Raven. Nakikiusap ang mga mata. Napabuntong hininga sa Raven. O sige, pero isang oras lang Napasigaw sa tuwa ang kambal at yumakap kay Rocky. Sa gilid nga ng paningin niya napansin ni Raven ang maliit na ngiti na tumakas sa labi ni Adriel. Sa sandaling yun napagtanto niyang unti-unting nagkakaroon ng puwang sa puso ni Adriel, hindi lamang siya, kundi pati ang kanyang mga anak. Si Sir Adriel yun, di ba? Napalingon ng mga empleyado sa entrance ng lobby. Maagang dumating si Adi sa kumpanya ngunit sa pagkakataong to hindi siya nag-iisa. Sa magkabilang kamay niya, mahigpit niyang hawak ang kambal na sina Pia at Paulo. Nakasuot sila ng kanilang paboritong sombrero. Si Pia may strawberry cap, habang si Paulo naman ay may berdeng apple cap. Halos lahat ng empleyado na nakasalubong nila sa hallway natigilan. Tahimik na mga bulong, malalawak na matang napatigil nga at nagpipigil ng gulat at mabibilis na pagpapalitan ng tingin ng bumalot sa buong opisina. Sino ba naman ang hindi magugulat sa kanilang nasaksihan? Ilang empleyado ang tila hindi makapaniwala habang iba naman napapangiti ng palihim. Ang matigas at ang striktong CEO nila na ayaw sa mga bata ngayon may kasamang mga bata at hawak pa nga nito ang kamay ng mga to na tila hindi niya gustong pakawalan. Gayunpaman, hindi nagabala si Adriel na bigyang pansin ang mga reaksyon ng empleyado. Diretso lang siyang naglakad papunta sa kanyang opisina habang masaya namang tumatalon-talon ang mga kasabay niyang kambal. Tito, di pa po bawal po ang bata dito? Inosenteng tanong ni Pia. Marahang ngumiti si Adriel sa katumingin kay Pia. Ako ang boss, kaya wala nang ganung batas ngayon. Akong gumagawa ng rules dito. Napaawang ang bibig ng kambal na para bang manghang-mangha sa kanilang mga naririnig. Tapis ka talaga, Tito Adriel! Saad pa nga ni Paulo sabay thumbs up. Marahang napangiti si Adriel ngunit sa labas pa lamang ng kanyang opisina, agad na natigilan ng binata. Nakaharap siya sa isang lalaking nakaupo sa sofa malalim ang titig at kita sa matang autoridad. Si Raul Monterreal, ang ama ni Adriel. Napapikit saglit sa Raven. Hindi na nga niya kailangan tanungin kung bakit ito narito. Nakakatawa, hindi ba? Ani nga ni Raul malamig ang tono habang pinagmamasdan si Raven. Dahil sa ilang chismis napilitan akong pumunta rito para pag-usapan ng hindi naman dapat pinag-uusapan. Napatingin si Raven sa sahig. Totoo naman. Naging malaking issue sa kumpanya ang tungkol sa kanila ni Adi. Kahit na wala pa naman talagang namamagitan sa kanila. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Lahat ng mata napalingon at doon nakita ni Raul ang kanyang anak. Kasabay ang kambal at hawak ang kanilang mga kamay. Dahil sa eksenang nasa harapan niya, hindi na kinailangan ni Raul ng kahit na anong paliwanag. Napabuntong hininga siya. Sa kadahan-dahang tumayo, ipinakita ang ekspresyon niya na sapat na ang kanyang nakita. Adriel, sumama ka sa akin sa conference room. Napatigil saglit si Adi. Alaming hindi ito basta-basta na pag-uusap lamang. Pero imbes na tumanggi binitawan nga niya muli ang kamay ng kambal at tumingin kay Raven. Huwag kayong magalala. Walang masamang mangyayari. Marahang hinaplos ni Adi ang buhok ni Pia at Paulo. Ilang saglit ang lumipas bago niya sila binitawan. Tahimik namang nagpalitan ng tingin sina Raven at Adriel bago siya tuluyang sumunod sa kanyang ama palabas ng opisina.
Sa loob ng conference room, tahimik ang paligid ngunit mabigat ang hangin. Nakaupo si Raul sa harap ng mesa, nakapupulsa at nakatingin ng matalim sa kanyang anak na nasa kabilang panig. Samantalang si Adi naman, sa kabila ng tensyon, ay nanatiling kalmado. Hindi nag-aksaya ng panahon si Raul at diretsyo nga niyang tinanong ang kanyang anak. Ano ba sa Raven sa'yo? Saglit na natahimik si Adi. May minsan hindi pa nga niya nasabi nang malinaw kahit sa sarili kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya para kay Raven. Ngunit alam niya na mahalaga ito. Mahalaga siya. Bumuntong hininga si Adi at sumandal sa upuan. Hindi ko pa man sigurado ang sagot pero alam kong ayoko siyang mawala. And I am sure there is something. Gusto ko munang masiguro ang lahat bago ko sabihin sa kanya. Saad naman ni Adi. Napailing si Raul tila hindi kumbinsido. Alam mo bang pinapasok mo? Hindi ito simpleng relasyon lang, Adi. Ang pagmamahal sa isang babae may mga anak, hindi madali. Kung sakali, hindi lang siya ang dapat mong tanggapin kundi pati ang mga anak niya. Tahimik lamang si Adi, ngunit halata ang kanyang ekspresyon na hindi siya naguguluhan sa sinabi ng ama. Matagal na nga niyang naisip ang bagay na to. Nagpatuloy si Raul. Wala kang sariling pamilya. Wala kang sariling dugo na ipapamana sa pangalan natin. Kung pipiliin mo siya, handa ka bang panindigan ng imahe ng isang ama kahit na hindi mo sila kadugo? Sa unang pagkakataon ng tanong na yun ay tila ngayon lamang pumasok sa isip ni Adi. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip lalo lamang lumalim ang kanyang determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng ama. Kaya ko pong panindigan, Papa. Tinignan nga niya si Raul, tila sinusuri kung seryoso ba ang anak niya. Tahimik na lumipas ang ilang segundo bago siya bumuntong hininga. Tumayo siya at sa huli na patitig na nga lamang sa kanyang anak. Siguraduhin mong walang masasaktan sa desisyong to. Pagkatapos bitawan ni Raul ang mga salitang yon, iniwan niya si Adriel sa conference room. Ang ekspresyon ni Raul ay hindi galit. May tahimik itong pagsang-ayon na nahahaluan nga ng pag-aalala. Gayunpaman, mas naging malinaw para kay Adriel ang kailangan nga niyang gawin. Kailangan niyang linawin kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya para kay Raven. Pagkalabas ni Adriel mula sa conference room, agad siyang nagtungo sa cubicle ni Raven. Ngunit pagdating niya rito, nagkatinginan lang mga empleyado bago may magsalita. Umalis po si Raven, sir. Ihatid lang po niya pa uwi ang mga anak niya. Bahagyang napakurap si Adriel at hindi siya maaaring maghintay. Sa halip na bumalik sa opisina, dumiretso siya sa parking lot at sumakay sa sasakyan. Alam niyang hindi dapat ipagpabukas ang pag-uusap na ito. Habang binabaybay ang kalsada, nakita niya ang sasakyan ni Raven sa di kalayuan. Hindi siya sigurado kung paano niya sisimulan ang usapan. Kaya sinundan niya muna si Raven hanggang sa maihatid nito ang mga bata. Ngunit nang makarating sila sa tapat ng bahay ng dalaga, biglang natigil ang kotse ni Raven dahil sa isang lalaking nakatayo sa harap ng kaniyang kotse at muntik niya ng masagasaan. Isa iyong balingkinitang lalaki na may kadiliman ng ekspresyon. Sa loob ng sasakyan, nakita ni Adriel kung paano nanlaki ang mga mata ng kambal. Kitang-kita niya ang takot sa kanilang mga mukha. Agad namang bumaba si Raven. Mukha itong matapang, ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Adriel ang nanginginig na kamay ng dalaga na pilit niyang itinatago. Dahil doon, bumaba si Adriel mula sa sasakyan at lumapit. Nang makita siya ng lalaki, kumunot ang noo nito. Sino ka? Ngumiti si Adi pero malamig ang ngiting. Isinukli nga niya sa sinabi ng estranghero. Ako dapat ang nagtatanong yan. Bakit ka nang guguloy dito? Natawa nga lamang lalakit na pailing. Mark, umalis ka na dito. Raven, long time no see. Bakit naman pinapaalis mo na kaagad ako?
Nagpanting ang tenga ni Raven. Sa tinig na yon, matagal na panahon na ang lumipas pero kahit kailan hindi niya inasahang makikita ulit si Mark. Ang ama ng kanyang mga anak. Hawak niya ang pinto ng sasakyan habang pilit na pinapanatag ang loob. Hindi nga siya dapat matakot. Hindi ngayon. Anong ginagawa mo rito? Ngumisi si Mark at sumandal sa harapan ng sasakyan. Akala mo ba matatakbuhan mo ko habang buhay? Kahit saan ka pumunta, mahanap kita. Mahanap ko kayo. Nakita nga ni Adriel kung paano nabutla si Raven sa narinig. Sinong lalaking to? Agad siyang lumapit at itinago si Raven sa kanyang likod. Umalis ka na dahil baka mapilitan akong gumawa ng gulo dito. Tinignan ni Mark sa Adriel mula ulo hanggang paa bago mapang-asar ng ngumiti. At sino ka naman? Ang bagong papa nila? Kung ano man ako sa kanila, hindi na yon sakop ng buhay mo. Lumayas ka bago patawagin ng pulis. Malamig ang boses ni Adi. Walang bahid ng galit, pero sapat na para iparamdam kay Mark na hindi siya natatakot. Sa isang iglap, ang kaninang mayabang na postura ni Mark ay nawala. Nagpakawala siya ng isang pilit na tawa at inayos ang kwelyo ng suot nga niyang jacket. Huwag kang masyadong kumpiyansa, Raven. Bulong nga ni Mark bago tumalikod. Sabay sabing, hindi mo ako matatakasan. Naglakad dito palayo, iniwan silang dalawa sa labas ng kanilang mga kotse. Pagkaalis ng lalaki, biglang bumalik si Raven sa kanyang sarili at mabilis na binuksan ang pinto ng sasakyan. Pia, Paulo, halina kayo. Kailangan nating umalis dito. Pagkalabas ng kambal, agad niyang hinawakan ang kamay ng mga to at mabilis na tumakbo nga papasok ng bahay. Umiyak nga si Paulo at Pia. At sa pinapakita ni Raven, hindi maipagkakaila ni Adriel na seryosong pangyayaring to. Nang makapasok sila dali-daling isinara ni Raven ang pinto at inilock to. Nakikita nga ni Adi ang mabilis na paghinga niya, ang kaba sa kanyang muka. Raven, nagulat nga siya nang marinig niya ang tinig ni Adi sa likuran niya. Kanina pa siya nanunood at hindi niya kayang iwan si Raven sa ganitong estado. Umalis ka na, Adriel. Wala ka nang kailangan gawin dito. Hindi mo kailangan madamay dito. Habang mabilis na inilalagay nga ni Raven ang mga gamit nila sa kanyang maleta, kitang-kita pa rin ang nanginginig na mga kamay ni Raven. Ito ang unang beses na nakita niyang ganito kabalisa si Raven. Naglakad si Raven palayo sa sala at mukhang kukuha pa nga sana ng iba pang mga gamit, ngunit si Adriel humarang sa kanya at agad siyang pinigilan. Raven, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Bakit ka nag-iimpake? Hindi ka agad nakasagot si Raven sa mga tanong dahil sa bilis ng kilos nga nito. Aakalain mong parang tumatakas nga ito sa kung anumang kalamidad na paparating dahil sa bilis ng bawat kilos ng dalaga. Adriel, kailangan kong umalis sa lugar na to. Delikado kami ng mga anak ko. Delikado kami sa lalaking yun. Pero Raven, mahigpit na hinawakan ni Adi ang magkabilang braso ni Raven. Sa wakas bumalik na nga rin ito sa kanyang sarili. Napatingin si Raven kay Adriel at bigla nga siyang napahagulgol. Ang luha ay gumulong nga mula sa kanyang mga mata. At sa kabila ng lahat ng takot, napabagsak siya sa harap ni Adriel. Hindi ko na kaya. Mas lalong naiyak si Pia at Paulo matapos makita ang pagbagsak ni Raven sa mga bisig ni Adriel. Laging ganito. Palaging takot. Takot na baka may mangyari sa mga anak ko. Pagod na akong magpalipat-lipat ng tirahan. Pagod na akong takbuhan ng lahat. Saad nga ni Raven at pinunasan ni Adi ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya nagmamadaling magtanong ulit. Naiintindihan na nga niya ito. Higit pa sa isang simpleng problema. Si Mark, siya ang tatay ng mga anak ko. Hindi ligtas ang mga bata sa kanya, Adriel. Kahit na marami pang katanungan si Adi tungkol sa nangyari at sa katauhan ni Mark, tumango siya at malalim na napahinga.
Hindi nyo kailangan umalis dito. Mas magiging ligtas kayo kung kasama nyo ako. Sumama kayo sa akin sa bahay namin. Ha? Pero... Hinintay na nga ni Adriel ang sagot ni Raven. Siya mismong nagsimulang maglagay ng mga gamit nila sa malaking maleta. Pia, Paolo, tulungan niyo ako. Sad pa nga nito. Tumango ang mga bata sa kaagad na nagtungo nga sa kanilang kwarto. Sa mga pagkakataong to, ang tanging mapagkakatiwalaan na nga lamang nila sa kaligtasan ng kanilang anak ay walang iba kundi si Adriel. Sa loob ng opisina ng kanyang ama, nakaupo si Adriel binabasang mga dokumento tungkol kay Raven. Habang binabasang mga detalye ng investigasyon, unti-unti nang nauunawaan ni Adriel ang dahilan ng lahat ng ginawa ni Raven. Si Raven, ilang beses na pala siyang nag-report sa otoridad tungkol sa pisikal na pang-aabuso sa kanya. Malungkot na napabuntong hininga si Raul habang binabasang iba pang mga dokumentong nakalat nila matapos agad na ipaimbestiga si Mark. Ang mga dokumentong yun, naglalaman ng mga ulat ng pang-aabuso at takot na tila tinatago ni Raven. Si Mark, ang tunay na ama ng mga bata, ay palaging nakakaligtas sa batas. Malamang, itong dahilan kung bakit naisipan niya lang tumakas. Look, kung saan-saang syudad napadpad si Raven at ang mga anak niya bago siya nagsettle dito sa lugar natin. Takot. Ito ang araw-araw bumabalot kay Raven. Habang iniisip ni Adriel ang lahat ng to, dumaan si Raul, ang kanyang ama at umupo sa tabi niya. Mag-aalala ka ba kay Raven? Tanong nga ni Raul, ang tono ng boses malumanay pero puno ng seguridad. Opo pa, sobra. Hindi ako makapaniwala na ganito palang pinagdaanan niya. Walang kahit na sino ang dapat mabuhay sa takot. Lalo na siya, na wala namang ibang ginawa kundi mahalin ng mga anak niya. Naalala nga ni Adriel, ang unang pagkikita nila ng kambal, kung saan tinawag nila siyang ama nila. Ito bang nakita nilang paraan noon sa pag-iisip na kapag meron nga silang ama, titigilan na nga sila ni Mark at mas magiging safe sila? Dahil doon, tila mas lalong bumigat ang puso ni Adi. Adriel, ako nang bahala sa lalaking yon. Sisiguraduhin kung makukulong siya at hindi na makakalapit pa kay Raven at sa mga bata. For now, mas kailangan ka ni Raven at ng mga bata. Napatitig si Adriel sa kanyang ama sa kamarahang napangiti. Why are you doing this? Huwag mong sabihin na gustuhan mo kaagad si Raven. Napangiti si Raul sa itinuro nga ang bulaklak na papel na maayos na nakalagay sa kanyang pen holder. Halatang bigay yun ng mga bata. Tumayo si Raul wala sa namang ibang kamarahang bata tinapik sa kanilang mansyon ngayon maliban kina Pia at Nagpaalam Paolo. naman si Adriel. Binigyan nila ako ng misyon. Respeto sa kaniyang Kaya ama. hindi ko sila pwedeng biguin. Pagpasok ni Adriel sa kwarto ni Raven, nakita niyang mahimbing na natutulog ang kambal sa kama. Sa paanan nila ay naroon si Rocky na tulog din. Si Raven, sa kabilang bahagi ng kwarto, ay gising pa, nakaupo at nakatingin sa bintana. Mukhang pagod na siya, ngunit ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Tahimik na lumapit si Adriel sa kanya. Sa bawat hakbang na ginawa niya, dama ni Raven ang presensya ni Adriel na unti-unting lumalapit. Hindi ka pa natutulog? Masuyong tanong nga ni Adi. Hindi ako makatulog eh. Ang dami kong iniisip. Naglakad si Adi papunta sa gilid ng kama at naupo doon. Malapit kay Raven. Tahimik na nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang katahimikan sa kwarto na ramdaman nilang dalawa. Ngunit sa loob ng bawat isa, may nararamdaman sila na hindi maipaliwanag. Marahang inabot ni Adriel ang kamay ni Raven. Alam mo, hindi ko kayang makitang ganito ka. Alam kong natatakot ka ngayon at nag-aalala para sa mga anak mo. Pero andito na ako. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. Paninigurado naman ni Adriel. Unti-unting naluha si Raven matapos marinig ang mga salitang yon. Sa totoo lang, ayoko na rin umalis dito sa lugar na to eh. Pagod na rin akong tumakas ng tumakas. Gusto kong mabuhay ang mga anak ko ng normal, nang walang inaalalang panganib.
Kaya ginagawa kong lahat ng makakaya ko. Dahil sa nararamdaman niyang kaba at takot, lumapit si Adriel at pununasan ng mga luha ni Raven. Tinignan siya ng binata ng mas malapitan. At ang mata nito ay puno ng determinasyon at malasakit. Hindi mo na kailangan tumakbo palayo. Andito ako, kami ni Papa. Pangako, tatapusin namin ang kalbaryong to. Dahil sa narinig na ramdaman ni Raven na tila isang bigat ang nabunot mula sa kanyang puso. Ang mga salitang iyon na matagal niyang hinahanap ay narinig na nga niya mula kay Adi. Nararamdaman niya ang pag-asa na dati matagal nang nawala sa kanya. Adriel, hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Bago pa man magpatuloy nga si Raven, lumapit si Adi at iniangat ang kamay upang hawakan ang mukha ni Raven. Pinisil niya ito ng magaan at nagsimulang maglapat ang kanilang mga mata. Mahal kita, Raven. Hindi ko alam kung nung kahihinatnan nito, pero sa ngayon ang alam ko lang, gusto ko kayong protektahan. Pagkatapos ng lahat ng to, magsimula tayo ng bago. Magtulungan tayo. Tumango si Raven at napangiti sa kabila ng mga luhang bumabagsak mula sa kaniyang mga mata. At sa mga pagkakataong iyon, wala nang nakapigil sa kanilang mga sarili. Ang kanilang mga labi ay nagkadikit sa unang pagkakataon. Isang malumanay at taimtim na halik na puno ng pangako, ng proteksyon at pagmamahal. Ang araw ng paghuhukom ay dumating. Sa harap ng hukuman, ang lahat ay nag-aabang kung paano matatapos ang laban na matagal nang tinakbuhan ni Raven at ng kanyang mga anak. Ngunit ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa Raven. Ang laban ay tungkol sa katarungan, sa proteksyon ng mga inosenteng bata at ang mga taong nagnanais ng kapayapaan sa kanilang buhay. Muling bumangon ang mga alalahanin ni Raven habang nakaupo siya sa tabi ni Adriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot ngunit may kasamang pag-asa. Hindi na siya mag-isa ngayon. Kasama niya si Adriel, ang ama nito, at ang mga ibang nagmamalasakit sa kanila na nagbigay sa kanya ng lakas at tapang. Sa tulong ni Raul, ang ama ni Adriel, isang masusing investigasyon ang isinagawa upang alamin ang buong katotohanan tungkol kay Mark. Binuksan ang mga naitalang reports at mga dokumento na nagsasaad ng mga kaso ng pang-aabuso. Kasama ng mga legal na eksperto, inisip nila ang lahat ng detalye, mga testigo at mga ebidensyang magpapatibay sa mga akusasyon laban kay Mark. At sa harap ng hukuman, nang basahin ng judge ang desisyon, nagsalita siya ng mga katagang nagbigay pag-asa kay Raven at sa kanyang mga anak. Dahil sa mga malalalim na investigasyon at ang mga konkretong ebidensya, napagalaman na ang mga alegasyon laban kay Mark, ehersito ay totoo. Siya ay napatunayang nagkasala at hatol sa kanya ay ang 15 taong pagkakakulong. Bukod pa dito, hinatulan din ng korte si Mark na simula sa araw na to, wala nang karapatan niya para sa kanyang mga anak. Hindi na siya maaaring lumapit sa magkakambal na sina Pia at Paulo, pati na rin sa kanyang dating kasintahan na si Raven Alvarez. Sa oras na labagin niya ang mga kondisyong to, muling mapaparusahan si Mark sa korte. Tumunog ang martilyo ng hukom at ang hatol ay naipasa. Si Mark ay ipinadala sa bilangguan para sa kanyang mga kasalanan at kahit pa ang ilang bahagi ng buhay ni Raven ay muling binalikan sa sakit, alam niyang ito na ang huling kabanata ng isang mahabang pagdurusa dahil sa lahat ng pagod, hirap at takot na pinagdadaanan nila, nakahanap sila ng katarungan. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Raven ang mga mata ni Adriel na puno ng kapanatagan. Hindi niya kayang pasalamatan si Adriel ng sapat, ngunit sa puso niya, alam niyang walang hanggan ang pasasalamat at pagmamahal na nararamdaman niya para sa lalaki na hindi lamang naging tagapagtanggol nila, kundi naging sandigan rin nilang mag-iina.
ang katarungan ay nakamtan. Si Mark, ang lalaking minsan naging bahagi ng kanilang buhay, ay tuluyan ng tinanggal sa kanilang buhay. At sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy ang buhay ni Raven, ng kanyang mga anak at ni Adriel. Sa tahimik na gabi, habang ang malamlam na ilaw mula sa mga buwan ay dumadaloy sa kanilang balkonahe, nakatayo si Raven at Adriel. Humaplos sa kanilang mga mukha ang malamig na hangin habang ang mga bituin sa langit ay tila nagbabantay sa kanila. Ang kambal ay mahimbing na natutulog sa loob ng bahay at sa mga sandaling iyon, tanging ang dalawa lamang ang naroroon. Si Adriel na nagbigay proteksyon at pag-asa at si Raven na handa nang sumubok muling umibig. Tingin ko, Raven, sa lahat ng nangyari napagtanto ko na hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ng pagkakataon na magbigay sa iyo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at seguridad. Tumingin si Raven sa mga mata ni Adriel at may ngiti na naglalaro sa kanyang labi. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang lahat ng to, Adi. Napakabilis pero handa na ako. Si Adi na puno ng pag-asa at pagmamahal, kumuha ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito matapos lumuhod sa harapan ni Raven. Isang magarang singsing ang kumikislap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Raven, gusto ko sanang maging bahagi ng iyong buhay, kasama ang mga bata at makapagbigay ng isang buhay na puno ng pagmamahal at proteksyon. Gagawin ko ang lahat at hindi ko ipaparanas sa iyo ang hirap na dinanas mo noon. Raven, will you marry me? Dahil sa mga salitang yun ni Adi, napaluha si Raven. Nakangiti siya ng buong puso at ang puso ni Adriel ay kumabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Yes, Adriel. Oo naman. Naluluhang saad pa nga ni Raven. Tinanggap ng Raven ang singsing habang ang mga mata ni Adriel ay naglalaman ng tuwa at pagmamahal. Inilahad ni Raven ang kaniyang mga daliri at si Adriel naman ay kinakabahan pa habang isinusuot ito sa daliri ng dalaga. Napatayo siya matapos maisuot kay Raven ang singsing at mahigpit na niyakap ang dalaga. Hindi na napigilan pa ni Adriel na halikan si Raven. At sa mga pagkakataong iyon, alam ni Raven sa kaniyang sarili na handang-handa na siya, na kaya niya na uling magmahal ng buo dahil si Adriel ang kaniyang makakasama. Dumaan ang mga taon at naging masaya at puno ng pagmamahal ang buhay ni Raven, Adriel at ang kanilang mga anak. Sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo, natutunan nilang maging isa at magtulungan. Ang dating magulong buhay ni Raven ay napalitan ng mga magagandang alaala kasama ang kanyang bagong pamilya, si Adriel, na ibinuhos ang lahat ng pagmamahal at kalinga na kailangan nila ay nagbigay sa kanila ng seguridad at kaligayahan. Pagkalipas ng 2 taon, isang bagong biyaya ang dumating sa kanilang buhay. Si Raven ay nanganak ng isang malusog na bata, isang maliit na anghel na nagbigay saya at kulay sa kanilang tahanan. Ngayon, hindi lang si Adriel at Raven ang masaya, kundi pati na rin ang kambal na nagkaroon ng bagong kapatid. Ang pamilya ni Raven ay buo na at sa bawat araw, nagiging mas maligaya sila. Natutunan nilang yakapin ang pagmamahal na walang hanggan. Sa isang payapang umaga, sa loob ng kanilang malawak na hardin, makikita sina Raven at Adriel na nakaupo sa isang bench, masayang pinapanood ang kanilang mga anak na naglalaro. Ang kambal na sina Pia at Paulo ay tumatakbo habang hinahabol ng malaking asong si Rocky, pati na rin ang bago nilang alagang si Nara na isa ring husky. Samantala, ang bunsong anak ni na Adriel at Raven na si Shelo ay nakaupo sa isang maliit na kumot at masayang pinapanood sina Pia at Paulo. Araw-araw na ipinagpapasalamat ni Raven sa Diyos na nabigyan siya ng ganitong pagkakataon upang mapagmasdan ang kaniyang mga anak na wala ng problemang kailangan
indahin sa mundo. Nilingon ni Raven si Adriel at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti ito sa kamarahang hinawakan ng kanyang kamay. Parang kailan lang no? Dati puro takot at pag-aalala ang buhay ko pero ngayon, nandito na tayo. Wala na akong ibang mahihiling pa. Hinapit nga ni Adi si Raven sa kamarahang hinalikan ng kanyang asawa sa noo. Araw-araw, naririnig ni Adriel ang pasasalamat ni Raven ngunit ang totoo, sila ng kanyang mga anak ang sumalba sa kanya noon. Walang ibang daang nakikita si Adi noon kundi ang trabaho. Kung hindi dahil kay Raven at sa kambal, malamang hindi niya mararanasan kung anuman ang sayang meron siya ngayon. Dahil pinili natin ang isa't isa at palagi kitang pipiliin kahit na anong mangyari. Kayo ng mga anak natin. Saad pa nga ni Adi. Habang naglalaro nga ang kanilang mga anak, punong-puno ng tawanan at kasiyahan ng paligid. Isang patunay na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, sa huli, natagpuan pa rin nila ang tunay na kaligayahan sa piling ng isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Adriel at Raven. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medal Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Aileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Sevans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen,